Sa kabila ng takipan at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Ito ang nakakatawa. Sabi nila, di ba may affidavit yung tao. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin, ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa notary public, ay baliwala yung sinabi mo. Abay, may insulto sa iyo yung Senado. Nagmumukhang kengkoy kasi iyon ang bubutasan nyo. Naging sinumpa ang salaysay na ngayon. Sa Senado pa. Sa kabila ng takipan at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Kita nyo naman ang focus ni Attorney Juan Bol, yung Senate President natin, at saka ni Ping Boy Tago Lacson. Diba? Ay puro yung mga kapwa ni na senador o dating senador, ayaw nilang mapupunta sa House yung usapin. Bakit? Kapagkat pag sa House, aakyat yan, pupunta kay Representative Saldico, pupunta kay dating Speaker, ayaw nila yon. Ngunit, ayan mayroong lumabas na testigo, yung si Master Sergeant Orly Gutesa ba yun? Gutesa ba? Gutesa. Ayun, oo. Na nagsabing siya ay nag-deliver mismo ng male-maletang pera kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Yes. Ito ang nakakatawa. Sabi nila, di ba may affidavit yung tao. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Okay, hindi ko na justify kasi may ibang nagsasabing baka tinakot, etc. Pagpalagay na natin, assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin, okay, ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating notarial law, ay para sumpaan, mali yung gamit ko, sumpaan, panumpaan yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing yung taong yon ay humarap sa akin. Yun. Nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya, yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay. Opo. Na yung mga sasama, yung kasama doon sa sinumpaang salaysay ay siya nga ang may gawa, yun ay voluntaryo, yun ay nauunawaan niya at handa niyang panumpaan. Yun lamang. Okay. Pagpalagay na natin, may problema sa notarization. Ano bang ginawa noong testigo? Hindi ba pumunta sa harap ng Blue Ribbon Committee? Anong ginawa nung tinawag siya bilang testigo ni Senator Marcoleta? Nanumpa siya roon. Nag-oath. Sinabi niya na lahat nung kanyang nasa affidavit ay totoo. Binasa niya to put it into the records of the Blue Ribbon Committee. Tinanong siya ng mga senador. Okay, ang ibig bang sabihin ng mga bumubutas dito sa salaysay nitong Master Sergeant na ito, mas matibay ang notary public kesa sa panunumpa sa Senado? Ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa notary public, ay baliwala yung sinabi mo. Abay, may insulto sa iyo yung Senado. Hindi. Kasi mataas ang Senado. Mas Senado yon. At kung ang purpose ng sinumpa ang salaysay before a notary public ay number 1, para ma-determine, mapag-alaman nung notaryo na yun nga yung tao kasi hihinga ng ID yun. Okay. Number 2, para nga malaman na yun ay kanyang salaysay. Number 3, yung salaysay na yun ay voluntaryo niyang ginawa, kusang loob. Number 4, na yun ay katotohanan. Number 5, na yung nasasaad sa sinumpaang salaysay ay
kanyang nauunawaan at Yun. pinaninindigan. Yun ang Hindi importante. ba nangyari na rin yun nung humarap siya sa Senado? So, anong problema ng mga ibang abogado rito? Kasi naman po, hindi sa nang insulto ko ng ibang abogado ha, pakilaliman po ang pag-unawa ninyo sa batas. Para hindi kayo nagmumukhang kengkoy. Lalo na isang abogado dyan, nagmukhang kengkoy sa harap ng Supreme Court, ay ang habit nito, hobby yata niya yun na magmukhang kengkoy siya. Oo, parang masayang-masaya siya. Pag Sino po yun? nagmukhang kengkoy niya, alam niyo na yun. At saka hindi ko maintindihan ito ha. Meron siyang account sa X, sa Twitter. Binlock niya ako. Pero, tira siya ng tira sa akin. Bakit ka ba obsessed sa akin? May gusto ka sa akin, ano? Oh, yeah. Kaya ang hirap pag malakas ang sex appeal. yes. Halos lahat yata ng tweet niya Ha? Binabanggit ako. Hindi ko na nga siya binabanggit Kasi, non-entity naman siya Nagpapa-importante. Banggit ng banggit sa akin. Huwag ka naman masyadong ma-obsess sa akin. Pambihira naman. Ang dami ng mga abogado niyang mas magandang lalaki sa akin. Oh, Katulad ni Larry Gadon. Di ba? Mas magandang lalaki sa akin. Sige ko paghilinan. Mas magandang lalaki sa akin. Bakit pa ako nang ako, panyero? Ikaw naman, ha? Nagmumukhang kengkoy kasi yun ang bubutasan nyo. Naging sinumpaang salaysay na ngayon. Sa Senado pa, meron pa bang titibay na yun ay pinanindigan mo sa harap ng Blue Ribbon Committee? Yung pinanumpaan mo naman ay yung COMSEC. Yung Committee Secretary na sa ilalim ng batas ay may kapangyarihan din na mag-administer ng oath. So what's your problem, baby? Kayo naman kasi, please, alam nyo, ako hindi nag-top sa bar, pero pinag-aralan ko naman po yung batas. At sabi nga po nila, alamin nyo yung reason for the law para malaman nyo kung bakit may batas at kung anong applicable. Okay. Alam nyo, sinabi sa akin yan nung aking professor. He was a great man. Si former presiding justice ng Court of Appeals at dean ng Ateneo College of Law, si Pompeo Diaz. Sabi niya, he who knows the law but knows not the reason for the law knows not the law at all. Yung nakakaalam ng batas, ngunit hindi niya alam kung ano yung dahilan kung bakit ginawa yung batas na yon, ay hindi nakakaalam ng batas. Okay, ipapaliwanag ko yan. Matindi Ito pong yun. restitution. Ang dami-dami ng opinion dito sa restitution. Opo. Yung sa witness protection, kailangan ba o hindi? Okay, sasagutin ko yan in a very simple manner. Okay. 3 pong provision ang relevant dyan. Section 3, Section 10, Section 3 in relation to Section 5 at Section 10 ng 6981, yung witness protection law. Yan, okay. Para isang tao ay mailagay sa witness protection. Yung 3, nakalagay doon yung mga pwedeng ilagay sa witness protection. Okay? Yung mga dapat ilagay. Actually, dapat, batas yan Opo. Pag nag-apply ka, ito yung mga requirements para ka mailagay. Number 1, walang restitution dyan. Okay? Ano yung ginagawa nilang justification na sinasabing, ay, hindi, may restitution dapat. Okay? Ang ginagamit nila ay yung Section 5. Okay? Etong Section 5, basahin ko na baka sabihin nyo, mali yung quotation ko Sige po. Word for word. Etong Section 5, sinasabi na bago ka ilagay sa witness protection, ikaw ay dapat lumagda sa isang memorandum of agreement. Okay. Meron ditong A, B, C, D, E, F, 6 na kondisyones dun sa memorandum of agreement. Opo. Okay. One of them, ito yung ginagawa nilang justification, yung paragraph D. To comply with legal obligations and civil judgments against him. Yun ang memorandum of agreement na lalagdaan mo. Hindi ka ilalagay sa witness protection nang hindi ka lumalagda dun sa agreement. Iba yun sa sinasabi nila na hindi ka ilalagay sa witness protection until
ikaw So, ay nag-comply doon sa civil judgment against you. Bakit? Nasaan ang civil judgment against you? Alam niyo po, ang tinutukoy na civil judgment dito ay, okay, yung judgment in a civil forfeiture case. Bakit ko sinabi ito? Very clear. Dalawa pong klase ang forfeiture sa ilalim ng batas. Forfeiture meaning yung kukunin ng pamahalaan yung proceeds, yung mga ari-arian mo na galing sa illegal na mga pamamaraan. Oo. Yung mga ito, syempre, illegal na pamamaraan, malalaki yung kanilang arian. Oo. Ari-arian! Hindi pa tapos. Teka, nasinuka ko eh. Oo, yung iba, napakalaki ha. Napakalaki na ng kanilang, mga pag-aari na mga material na bagay. Oo. Ang lalaki ng mga arian nila. Oo, di ba? At yung iba, grabe. Pinakita pa sa publiko yung kanilang mga arian. Oo, napakahalay. Oo, grabe, mahahaba. Yung mga sasakyan, mga SUV ang hahaba. Ang lalapad, ang kakapal. Nung mga salamin kasi bulletproof. Oh, yan. Okay. Ang criminal procedure forfeiture ay ito. Ikaw ay dinimanda ng graft or plunder sa Sandigan Bayan. Nag-hearing. Pagkatapos ng hearing, napagpasyahan ng hukuman na meron kang ill-gotten wealth. Eto. Kasi nag-hearing eh. Opo. Papatunayan ng prosecution, mga pag-aaring ito ay ill-gotten. Okay. Dedepensa ka, sasabihin mo, hindi po ill-gotten yan. Magdi-decide ang court, eto. Halimbawa, etong 20 titulo, 30 kotse, ill-gotten, kukunin ng gobyerno after a criminal trial. At sasabihin sa'yo, ikaw ay dapat makulong kasi guilty ka ng plunder or graft and corruption. Okay. Criminal ang nature ng forfeiture na yon because every civil impliedly instituted in any criminal prosecution ang civil liability. Okay. Ngunit, parang nagte-text tayo eh. Ano? Sige po, ituloy. Kung ikaw ay isa sa ilalim sa witness protection, hindi usually, palagi, ikaw ay kukuha ng immunity. Nasaan ang immunity provision ng 6981, yung Witness Protection Act, nasa Section 10. Also, pwede kang kumuha, you can be discharged as state witness and therefore, mawawala ng criminal liability ka if you are ordered discharged by the court under Rule 119 of the Rules of Court. Walang tinginan yan, walang tinginan, baka sabihin nyo, walang tinginan, Or, you can ask for immunity under PD 749. Yung unang-unang Whistleblowers Act. Okay. Anong ibig sabihin pag ikaw ay nagkaroon ng immunity? Kasi hindi ka naman magpapa-witness protection kung hindi ka hihingi ng immunity from criminal liability. Bakit? Witness protection ka nga, custody ka nga ng DOJ. Opo. Kung wala kang immunity, ididimanda ka. Yes. Kung probable cause is found by the court will issue a warrant of arrest. Mauuna po yung warrant of arrest, a warrant of arrest issued by the court to take you into custodial legis takes precedence over the custody of the DOJ.